Isang mapagpalang araw sa inyong mga tagapakinig. Ito na naman pong muli ang inyong Kuya JM, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig. Mga kwentong kikiliti sa inyong mga imahinasyon. Mga kwentong magpapaalala sa inyo kung gaano kasarap ang umibig. Samahan niyo po akong tunghayan ang tampok na kwento natin ngayong araw. Ang unang handog ng Secret Service series na pinamagatang Lady Guard. Patay-sindi ang ilaw sa paligid habang sinasabayan ang malakas at masayang tugtugin na tunay namang nakakapagpaindak sa kahit na sino. Pero hindi para sa isang dalaga na ang tanging nasa isip lamang ay trabaho. Nagpunta siya sa sikat at mamahaling club na yon hindi para magsaya, kundi para gawin ang inutos sa kanyang misyon. Buo ang kumpiyansang naglakad siya sa dagat ng mga kabataang nagsasayaw habang hinahanap ng mapanuring mga mata ang kanyang target. Lalaking may katamtamang taas, morenong balat, undercut hairstyle, nakasuot ng gray suit at may pilat sa kaliwang pisngi ang kanyang hinahanap. Ito ang may-ari ng club na umaaktong parang normal na customer at malayang makakilos para makapagbenta ng ilegal na droga sa mga kabataan. Hindi naman siya nahirapan sa paghahanap dahil ang mismong target ang kusang lumapit sa kanya. Matalas itong nakatingin sa kanya na animoy hinuhubaran siya. Ngunit sanay na siya sa ganoong mga bagay, kaya naman normal lamang siya na naglakad habang ngumingiti na para bang isang teenager. "Hello, gorgeous. Bago ka ba dito? Ngayon lang kita nakita eh." Nito. Tumango naman siya. "Yup, and luckily, mukhang hindi naman ako nabigo dito sa club na napili ko." Ngumisi ang lalaki. "Welcome to Hellgate Club. Isa ako sa mga regular customer dito." Nitong lumapit pa sa kanya. "If you don't mind joining me, I can show you one of the VIP rooms." Nakangiting alok nito. Lihim siyang napangiti. Pagkakataon na ang lumalapit sa kanya, kaya naman hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Tumango siya at masayang humawak sa kamay ng lalaki. Umakyat sila ng hagdan at pumasok sa isang silid na may kulay gintong pintuan. "Maaari ko bang malaman ang pangalan ng magandang dilag na kasama ko ngayon?" Tanong ng kanyang target habang iginigiya siya nito sa isang magara at mamahaling sofa. "Vivian. Just call me Vivian." Tugon naman niya. Walang karapatan ng lalaking kagaya ng nasa harapan niya na malaman ang tunay niyang pagkatao. Ito rin ang palagi niyang ginagawa sa tuwing tinatanong ng kanyang mga target ang kanyang pangalan. Kung ano ang unang sumagi sa isip niya, ay iyon ang kanyang sasabihin. Dadalawa lang sila ng lalaki sa malaki at magandang VIP room na iyon. Malaya niyang may sasakatubaran ng kanyang plano. "Well, Vivian, I'm Walter Santos, and to tell you honestly, I'm the owner of this club. Maswerte ka dahil hindi ko basta-basta ito pinapaalam sa iba." Ang lalaki na ngayon ay nagsasali na ng alak sa 2 baso. "Sa mga taong gusto ko lang." Dugtong pa nito. Pumalakpak siya at bahagyang tumawa. "Sa palagay ko, ikaw ang maswerte, Mr. Santos." Nakangiting napatitig sa kanyang lalaki na hindi na gets ang kanyang sinabi. "And why is that?" Tanong nito. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis bago nagsalita. "Dahil ako lang naman ang huling makikita mo bago ka bawian ng buhay." Kasabay noon ay mabilis niyang inilabas ang isang .45 caliber na baril na may silencer mula sa ilalim ng suot niyang yellow dress. Agad niyang itinutok iyon kay Walter habang hawak nito ang 2 baso ng alak. Nabigla ang lalaki ngunit sandali lamang iyon pagkway napangisi ito. "Pasensya ka na, Little Kitty, pero ikaw yata ang mamamatay ngayon." Nito, sabay bato sa kanya ng 2 baso na may lamang alak. Tinamaan ang kanyang kamay na may hawak na baril kung kaya't nabitawan niya iyon. Kasabay ng pagbagsak sa sahig ng 2 baso ay ang pagbukas ng pinto at pagpasok ng 5 lalaki.
Malalaki ang mga katawan ng mga ito na halos 2 beses ng laki niya. Pero sa halip na makaramdam siya ng takot ay isang malawak ng ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Bakit hindi natin alamin kung sino ang paglalamayan ngayong gabi? Puno ng tiwala sa sariling sabi niya. Dahil sa mapanguyam niyang pananalita ay bumugso ang inis ang may-ari ng club. Ano pang tinatanga-tanga niyo? Sugurin niyo at huwag niyong papatayin. Paglalaroan ko pang babaeng yan. Utos nito sa mga tauhan. Naghanda naman siya sa paglaban sa mga ito habang kinakalkula ang mga posibleng mangyari. Unang sumugod ang 2 lalaki. Sabay na lumapit at sumuntok ang mga ito na mabilis naman niyang naiwasan. Malaki ang pakinabang ng pagiging mas maliit niya sa mga ito dahil madali lamang siyang nakakakilos at nakakaiwas sa kanilang mga atake. Pero mayroon ding hindi magandang bahagi iyon dahil malaki ang kalamangan ng mga kalalakihan pagdating sa lakas. Abala siya sa pakikipaglaban sa 2 lalaki. Kaya naman hindi niya namalayan ang biglang pagsulpot ng isa pa sa may likuran niya. Malakas siya nitong hinila sa buhok na nagpabuwal sa kanya. Pero hindi yun dahilan upang matalo siya dahil mabilis niyang nabaliktad ang sitwasyon nang suntukin niya ang pang-ibabang bahagi nito. Hindi siya nagsayang ng oras. Maliksi niyang tinalo ng baril na nasa sahig. Nang makuha iyon ay agad niyang pinaputukan ang mga pasugod na lalaki. Isa-isang tumimbwang ang mga ito. Mabilis niyang inilipat ang nguso ng baril sa nahintakutang may-ari ng club. Walter Santos, you are under arrest. Pero dahil sa laki ng kasalanan mo, hindi na kita papaabutin ng husgado. Baril ko na ang hahatol sa iyo. Aniya habang naglalakad palapit sa kanyang target. Sandali. Vivian, baka naman pwede nating ito pag-usapan. Pera. Marami akong pera. Magkano man ang ibinayad sa'yo para itumba ako? Dodoblehin ko. Hindi. Triple. Nauutal sa nerbiyos na pakiusap ng lalaki. Umiling siya sabay tutok ng baril sa mukha nito. Sorry Mr. Santos, pero nakakatakot buhayin ang mga pusher na kagaya mo. Nanlalaki ang mga mata ng lalaki. Huwag! Humalo sa maharot na tugtog mula sa labas ang impit na putok ng baril nang kalapitin niya ang gatilyo. Hinipan pa niya ang dulo nito, sabay paikot sa mga daliri bago niya itinagong muli sa ilalim ng suot niyang yellow dress. Pagkatapos ay lumabas siya ng VIP room na parang walang nangyari. Bahagya pa siyang umiindayog sa saliw ng tugtog nang makababa siya sa dance floor. Dumiretso siya palabas ng club at nagpunta sa parking lot kung saan nandoon ang kanyang sasakyan. Inilabas niya ang susi nito at sumakay sa isang magandang kulay itim na kotse. Mission accomplished. Aniya, saka in-start ang makina ng sasakyan. Siya si Vic Marie Araneta. Sa edad na 24 ay isa na siya sa mga mahuhusay na agent ng Secret Service ng pamahalaan. Mahusay siya sa pakikipaglaban at mahilig sa aksyon, kung kaya't madalas siya sa fieldworks kaysa sa opisina. Ang Secret Service ay ang grupo ng mga dalubhasang mga agents na in charge sa mga mabibigat na mga kaso at gawain na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong ahensya ng mga pulis. Dito ay pinapayagan silang kumitil ng buhay at gumawa ng kung ano pa mang mga bagay alang-alang sa misyon na ibinibigay sa kanila. At ang task na naka-assign kay Vic Marie ngayon ay ang panagutin si Walter Santos na siyang nasa likod ng pagkalat ng droga sa mga kabataan sa pamamagitan ng kanyang mamahaling club. Pasado 11:00 na ng gabi nang makauwi siya sa kanyang bahay. Wala naman siyang masyadong ginawa ngunit pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Dumiretso siya sa kanyang silid upang maligo at magpalit ng damit. Mag-isa lamang siya sa kanyang magandang bahay dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Sinadya niyang ilayo ang sarili sa mga ito dahil sa uri ng trabaho na mayroon siya. Ayaw niyang mapahamak o madamay ang mga ito kung sakali man na magkaroon ng problema. Kaya naman minabuti niya na itago sa liblib na lugar ang kanyang pamilya. Kahihiga pa lang ni Vic Marie sa kama nang tumunog ang kanyang cellphone. Napasimangot siya dahil sa abala na dulot nito, ngunit kailangan niya pa din iyong sagutin. Yes, Agent V speaking. Aniya nagsagutin ng tawag.
Another mission for you tomorrow. Don't be late. Tugon naman ang isang boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Anong klaseng misyon? Tanong niya. Bago mag alas 8 ng umaga bukas ay dapat nasa headquarters ka na. Don't be late. Good night, Agent. Sabi ng nasa kabilang linya, sabay patay ng tawag. Napamaang naman siya dahil wala man lang siyang nakuhang matinong sagot kung tungkol saan ang susunod niyang trabaho. Napailing na lamang siya pagkatapos ay humiga ng muli upang matulog. Hindi pa pumuputok ang haring araw ay gising na si Vic Marie. Nakasanayan na niya ang ganitong gawain dahil nag-e-exercise pa siya bilang panimula ng kanyang araw. Tumatakbo siya ng 3 beses sa buong subdivision at pagkatapos ay magsasagawa ng isang session sa kanyang gym. Sa ganitong paraan ay napapanatili niya ang magandang hubog ng kanyang katawan, stamina at malakas na endurance. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kusina upang magluto at kumain na din ng mabilis. Sakay ng kanyang motorsiklo ay nakarating siya sa kanilang headquarters ng saktong alas 8. Dumiretso siya sa opisina ng kanilang boss na siyang in charge sa pamimigay ng mga misyon. Nadatnan naman niya ito na nagkakape habang may binabasa at printing nakaupo sa kanyang desk. Good morning, boss. Bati niya. Maupo ka, Agent V. Anito. Sinunod niya ang sinabi nito at naupo sa silya na nasa harapan lamang ng mesa nito. May inabot itong folder sa kanya na bagamat nagtataka ay tinanggap din niya. Jason Gaudiano, nag-iisang anak ni Senator Jacob Gaudiano. Unfortunately, nasa comatose stage ngayon sa isang private hospital ang senador. Kailangan mong bantayan ang binatang yan at tsakin naligtas habang inaalam mo ang dahilan kung bakit gusto silang ubusin ng triad. Anang boss niya. Binuksan ni Vic Marie ang folder at pinasa ang mga nilalaman nito. Kilala ang senador dahil sa matapang nitong pagtuligsa sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Kinilala din ang senador sa kabutihan nito dahil sa patuloy na pagtulong sa mga mahihirap at pagtatayo ng ahensya upang suportahan ang mga maliliit na mga negosyo ng mga ito. Namimigay din ito ng scholarship sa mga kabataan, tulong pinansyal at libreng pabahay. Sa kanyang konklusyon ay marami mga opisyal ang nababahala sa dami ng mga taga-suporta ng senador at natatakot sila sa posibilidad na pagtakbo nito bilang presidente sa darating na eleksyon kung kaya't gusto nila itong ipapatay. Ang Triad ay isang sindikatong may sangay sa iba't ibang panig ng Asya. Sangkot ang mga ito sa lahat ng uri ng ilegal na negosyo at maduduming mga gawain. Madalas ay dumidikit at gumagamit sila ng mga tao na nasa politika upang makuha ang kanilang mga gusto. Naglalabas din sila ng pera para sa mga nagigipit na kumpanya at pagkatapos ay maniningil sa triple nitong halaga. At kapag hindi nakapagbayad ay kamatayan ang kanilang inihahatol. Magiging bodyguard ako ng isang spoiled rich boy? Aniya sa isang mapanguyam na tono. Yes, at hindi ka maaaring tumanggi, Agent V. Kasama sa sinumpaan mong tungkulin ang pagsunod at pagtanggap sa kahit anumang misyon. At kasama ito sa mga misyong iyon. Paalala ng kanyang boss. Tumikas ang anyo ni Vic Marie. Siyempre, alam niya yon. Wala silang karapatang tumanggi dahil iyon ang kanilang tungkulin. Maaari lamang silang maalis sa misyon kung ipalilipat sila ng gawain o kung sila ay nasa bingit na ng kamatayan. Napahinga siya ng malalim sabay tango at tayo. Kailan ako magsisimula, sir? Ngayon na din mismo. Ihahatid ka ni agency sa mansyon ng mga Gaudiano. Tugon nito. Wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang sumunod. Bagsak ang mga balikat na lumabas siya ng opisina at diretsong nagtungo sa parking lot kung saan naghihintay ang kaibigan niya na isa ding agent. Malayo pa lamang siya ay kinakawayan na siya ng isang magandang dalaga na may mahaba at tuwid na buhok. Kumusta, Vicky? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Ayaw mo ba ng misyon mo? Sunod-sunod na tanong nito. Charlene, ano bang naka-assign na gawain sa'yo? Pwede ba tayong magpalit? Aniya. Binuksan ng dalaga ang pintuan ng kotse sa passenger seat, sabay ikot papunta sa driver seat. Sumakay silang dalawa sa kulay silver na kotse at agad na pinatakbo ito. Ako ang naatasan na magbantay sa perimeter ng mansyon. Ako ang bodyguard ninyo.
Tugon ni Charlene sa kanina niyang katanungan. Palit tayo. Aniya. Pasensya na Vicky, pero hindi pwede. Natatawa namang balik nito sa kanya. Bakit hindi mo subukang makiusap kina AJ at Belle kung papayag sila? Napasimangot naman si Vic Marie, sabay tingin sa bintana na nasa tabi niya. Hindi din papayag ang dalawang yon. So wala ka palang ibang choice. Good luck na lang sa pagiging lady guard mo. Nangaasar pang sabi ni Charlene. Wala siyang ibang pagpipilian dahil planado na lahat ng boss nila ang mga posibleng mangyari. Pinili talaga nito na ilagay sa field kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil alam nito na kung iba ang kasama niya ay maaari siyang makipagpalit sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Malayo ang biyahe pero dahil mabilis magmaneho si Charlene ay nakarating kaagad sila sa mansyon ng mga Gaudiano. Pagkababa niya ng sasakyan ay mabilis pa sa kidlat na humarurot paalis ang kanyang kaibigan. Dahilan kung bakit naiwan siya ng mag-isa doon. Malaki at malawak ang mansyon na sa mga palabas lamang sa telebisyon niya nakikita noon. Para siyang nasa harapan ng White House dahil purong puti ang kulay ng bahay mula sa itaas hanggang sa sahig. Ipinilig niya ang kanyang ulo at huminga ng malalim bago siya nagsimulang maglakad palapit sa pintuan ng mansyon. Hindi pa man siya nakakalapit ng tuluyan sa may pintuan ay bumukas na ito. Lumabas mula dito ang isang babaeng mas matanda lang sa kanya ng 5 o 6 na taon. Ang masungit nilang direktor, si Renza Rosales. Isa sa mga pioneer ng Secret Service si Direktor Rosales. Ito ang in charge sa pakikipag-usap o negosasyon sa lahat ng mga misyon. Ito din ang nakakasama nila sa mga delikadong sitwasyon. Wala siyang maipipinta sa babae kung efficiency at dedikasyon sa trabaho ang pag-uusapan. May pagkamasungit nga lang talaga ito, kung kaya naman karamihan ng agents ay ilag sa babae. Ang tagal mo, kanina ka pa hinihintay ni Mr. Gaudiano. Anang direktor. Napahinga siya ng malalim. Traffic? Aniya. Maniniwala sana ako sa'yo kung hindi ko alam na si agency ang driver mo. Mataray na saad nito. Hindi na siya sumagot pa, bagkus ay sumunod na lamang siya papasok sa loob ng mansyon. Wala din naman siyang may papalusot pa dahil kilala si Charlene sa mabilis at magaling nitong pagmamaneho. Alam ni Mr. Gaudiano na isa kang agent, kaya wala kang dapat ipag-alala pa. Narito ka upang tiyakin ang kaligtasan niya habang hindi pa bumubuti ang lagay ng kanyang ama. Paliwanag ng direktor. Naintindihan ko. Tugon niya. Nagpunta sila sa living room kung saan nandoon ang anak ng senador. Nang buksan ni Direktor Rosales ang pintuan ay isang matangkad na lalaki. May matipunong pangangatawan, maamong muka, maputi at makinis na balatang sumalubong sa kanila. Naglalaro sa 25 hanggang 28 marahil ang edad nito. Baka sa postura at tindig nito ang karangyaan dahil sa mga mamahaling gamit na nakasuot dito mula ulo hanggang paa. Mr. Gaudiano, this is Agent V, ang isa sa mga mahuhusay naming mga agents. She will be your bodyguard from now on. Nandito siya upang tiyakin ang kaligtasan mo. Pakilala sa kanya ng direktor. Isang babae? Wika ng binata habang tinatapunan siya ng mapanuring tingin. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Direktor Rosales. Halos lahat ng mahuhusay naming mga agents ay babae, Mr. Gaudiano. May mga nagagawa kaming mga babae na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan sa field. If I were you, hindi ko siya mamalitin. Mataray na paliwanag ng direktor. Iwanasiwas naman ng binata ang kanyang kamay sa ere. Whatever. So, maaari ka nang umalis. Ako na ang bahalang kumausap sa lady guard na ito. May mga bagay kaming dapat pag-usapan. Tumawag na lang kayo kapag may problema. Wika ng direktor. Hindi na tumugon pa ang binata. Isang makahulugang tingin naman ang iniwan ng direktor kay Vic Marie bago ito tuluyang lumabas ng silid. Isang nakakasakal na hangin ang tila naiwan sa kanila ni Jason Gaudiano na nagpakaba sa kanya. Sanay at bihasa na siya sa paggawa ng mga misyon, kung kaya't hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kakaibang kaba na bumabangon ngayon sa kanyang dibdib. Lalo pa at hindi pa rin inaalis ng lalaki ang mapanuring tingin nito sa kanya. Matiim na nakatitig ang maganda nitong mga mata na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa.
Alam kong kilala mo na ako, kaya naman natural lang na ikaw naman ang magpakilala sa akin upang maging patas tayo. Saad ng binata. I'm Agent V, Mr. Gaudiano. Ang naatasan na protektahan kayo sa kahit ano pa mang paraan. Tugon niya. Naupo naman ang binata sa isang single-seated couch na ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Ang gusto kong malaman ay yung tunay mong pangalan. Nito. Pasensya na kayo pero hindi ko maaaring sabihin ang tunay kong pangalan, Mr. Gaudiano. Tugon niya. Napatawa naman ang binata. Bakit? Dahil ba isa ako sa mga misyon mo? Anyway, wala din naman akong pakialam sa katauhan mo. Sundan mo ang daan sa gawing kaliwa at makikita mo yung silid. Simula din ngayon, ang mga kasuotan lang na makikita mo sa iyong cabinet ang maaari mong suotin. Pasalamat ka nga dahil makakapagsuot ka ng mamahaling mga damit. Tila nang uuyam na sabi nito na hindi na lamang niya pinatulan. Salamat Mr. Gaudiano. Aniya, tango lamang ang nakuha niyang sagot mula sa lalaki na nagpakulo ng kanyang dugo. Bago pa siya tuluyang mawala ng pasensya ay lumabas na siya ng silid at nagpunta sa kwartong sinabi nito. Mas malaki kaysa sa kanyang silid ang tutuluyan niya ngayon. Puno din ito ng mga mamahaling mga bagay na lalong mas nagpainis sa kanya. Ang pinakaayaw niya ay ang mga taong mapagmataas at nangmamata ng mga taong mas mababa sa kanila. Mas napasimangot siya nang buksan niya ang cabinet at makita ang laman nito. Puro mga ladies suit, coat at mga formal na mga damit ang nakalagay doon. Mayroon ding nakahandang mga sapatos at mga alahas na tiyak na doble pa sa sahod niya ang halaga. Napailing na lamang siya at walang choice na kumuha ng isang pares ng suit. Nagpunta siya sa banyo upang maglinis at magbihis. Pagkatapos ay tinignan niya ang sarili sa salamin ay lumabas na siya ng silid. Eksakto naman na nakita siya ng kanyang bagong boss na naglalakad na sa tingin niya ay patungo sa kanyang silid. Mr. Gaudiano, bati niya. Pinagmasdan siya ni Jason mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Magaling. Mukha ka na talagang high class na lady guard. Tamang-tama din dahil may pupuntahan tayo ngayon. Marunong ka bang magmaneho? Tumango naman siya. Marunong ako magmaneho. Saan ba tayo pupunta, sir? Ngunit hindi tumugon ang binata. Bagkus ay nagsimula na itong maglakad. Sumunod naman si Vic Marie dito hanggang sa makarating sila sa likod ng mansyon kung saan naroroon ang parking lot. Halos manlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang iba't ibang klase ng mga mamahaling sasakyan na nakaparada dito. Pili ka na kung alin sa mga yan ang gagamitin natin ngayon. Anang lalaki, dahil sa ayaw niya nang makarinig ng kahit na anong matatalas at mayabang na salita mula sa spoiled rich boy, ang pinakamalapit na sasakyan na lamang ang nilapitan niya. How disappointing. Wala ka bang alam o interes sa mga sasakyan? Mapang-uyam na tanong ni Jason. Hindi na lamang siya sumagot, bagkus ay kinuha niya ang susi ng sasakyan sa glass cabinet na nakakabit sa pader. Hindi niya pinansin ang mayabang na binata. Pinagbuksan na lamang niya ito ng pintuan sa backseat bago siya umikot patungo sa driver's seat. Hindi na niya hinintay pa na makasakay ang binata dahil nauna na siyang sumakay. Sumunod naman kaagad sa kanya ang lalaki at padabog pang isinarado ang pinto. Inistart naman niya kaagad ang sasakyan at nagmaneho palabas ng mansyon. Saan tayo pupunta, sir? Tanong niya. Akala ko pa naman malaki ang interes ng mga agents sa iba't ibang mga sasakyan. Mukhang nagkamali yata ako. Malayong tugon ng binata. 1968 Mercedes-Benz W114, first introduced in North America, designed by Paul Brock. Uulitin ko ang tanong ko, sir. Saan tayo pupunta? Matabang at mabigat niyang saad. Napatawa naman sabay palakpak ang binata. Mahusay. Okay, doon tayo sa Hellgate Club. Bigla siyang nagpreno dahilan para mabuwal mula sa kanyang pagkakaupo ang mayabang na lalaki na nasa backseat. Hindi ito nakasuot ang seatbelt kaya naman muntik na itong tumama sa upuan na nasa harapan. Ano bang problema mo? Angel ni Jason. Una sa lahat, sir, hindi ako basta driver lang na ipagmamaneho ka saan mo man gustuhin pumunta. Pangalawa, nandito ako upang tiyakin ang kaligtasan mo. Pangatlo,
Hindi ako utusan. Matapang na sabi ni Vic Marie. Ano bang mali sa sinabi ko? Pwede ba gawin mo na lang ang inuutos ko? Inis na wika ng binata. Sir, dahil ako ang in charge sa kaligtasan mo, karapatan ko na punahin ang sa tingin ko ay hindi angkop o ligtas para sa inyo. Delikado sa club, maingay at matao. Hindi natin masasala ang mga taong papasok na maaaring magtangka sa buhay mo. Kaya naman kahit tumawag ka pa sa superior ko, wala akong pakialam. Hindi kita susundin. Mahaba niyang litanya. Ang lakas naman ng loob mo para ganituhin ako. Hoy Lady Guard, ipinapaalala ko lang sa'yo na binabayaran ka ng pamilya ko para sundin ang utos ko. Hindi para suwayin ako. Galit na wika ni Jason. Pinigil niya ang sariling bigwasa ng lalaki. Tumango-tango siya. Tama ka sir, binabayaran ako. Pero yon ay para tiyakin ang kaligtasan mo. Kaya naman, tama lamang ang gagawin kong ito. Pinatakbo na niyang muli ang sasakyan, ngunit pabalik na sila ngayon sa mansyon. Tumigil ka! Hindi tayo babalik sa bahay! Utos ng binata na nasa backseat. Kung ipipilit mo na pumunta sa club sir, nagsasayang ka lang ng laway. Hindi ko ititigil ang kotse. Sagot niya. Narinig niyang malalim na napabuntong hininga si Jason. Okay. Sa ospital tayo. Mahina ngunit sapat din lang upang marinig ni Vic Marie. Kinabig niyang manibela upang mag-U-turn. Gusto niyang batuhin ng mapangasar ng mga salita ang lalaki dahil sa inaasta nito, ngunit nagpigil siya. Alam niyang hindi madali ang sitwasyon nito. Marahil kaya gusto nitong magpunta sa club. Inaakala nitong masusolusyonan ng alak ang lahat. Pero nang marinig niya ang huling sinabi nito, ay nakaramdam siya ng awa para sa binata. Ramdam niya sa salita nito ang bigat na dinadala. Sa San Mariano Private Hospital sila nagpunta. Dito naka-admit si Senator Jacob Gaudiano na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising mula noong maaksidente ito. Isang truck ang bumangga sa kotse nito noong pauwi ang senador mula sa isang meeting. Dahil sa lakas ng impact ay tumaob at gumulong ang sasakyan nito hanggang sa mahulog sa bangin. Mabuti na lamang at nailabas ito ng personal driver nito bago pa tuluyang sumabog ang kotse. Maingat at tahimik lamang siya na nakasunod sa binata habang nagmamasid sa paligid nang makababa sila ng sasakyan. May mga agents at pulis din naman na nakakalat sa paligid upang bantayan ang senador. Pero mas maganda na yung nag-iingat. Sa 7th floor VIP room sila nagpunta. Hindi na niya sinamahan pa sa loob ng kwarto si Jason para bigyan ito ng privacy. Naiwan siya sa labas kasama ang bodyguard na nandoon. Naupo siya sa pahabang silya sa may tabi ng pintuan. V! Tinig na mula sa hindi kalayuan. Isang magandang babae na may mahabang virgin red na buhok. Nakasalamin at may maputi at makinis na balat ang papalapit sa kanya. May bitbit itong paper bag habang masayang kumakaway sa kanya. Belle, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa dalaga. Wala. Alam kong gutom ka na kaya dinalhan kita ng makakain. Nakangiti nitong tugon. Mula sa dala nitong paper bag ay inilabas niya ang isang hamburger at milk tea. Binigay ito sa kanya ng kaibigan saka ito naupo sa tabi niya. Hindi na siya nag-inarte pa dahil totoong kanina pa siya nagugutom. Nagsimula siyang kainin ang dala nito. Ganun na lang ba talaga ang pag-aayaw mo sa misyon mo na ito para maging ganyan ang itsura mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa ah. Puna ng kaibigan. Gusto mo bang makipagpalit sa akin ng posisyon para masagot mo yung katanungan mo? Aniya, umiling naman si Belle sa kanya. Hindi na, alam ko na ang sagot base dyan sa hilat siya ng mukha mo. Hindi na siya nagsalita pa dahil sa hanggang ngayon ay naiinis pa din siya. At wala din naman siya sa mood para dumaldal. Umalis na rin kaagad si Belle nang maubos niya ang pagkain na dinala nito. Eksakto naman na lumabas na din si Jason mula sa silid ng senador. Tara na, pero hindi pa tayo uuwi. Sa Gold Star Restaurant tayo. Nagugutom ako. Alang binata na dire-diretsong lumakad. Hindi siya sumagot. Sumunod na lamang siya dito hanggang sa makarating sila sa parking lot at makasakay sa kotse. Habang nagmamaneho ay hindi niya naiwasang tignan sa salamin ang lalaking nakaupo sa backseat. Nakatingin ito sa labas.
Baka sa mukha nito ang pagod at paghihirap ng kalooban. Tila may awang kumudlit sa kanyang dibdib para sa lalaki. Hindi man niya ito tanungin, alam niyang hindi maganda ang lagay nito. Simula kasi nang lumabas ito mula sa silid ng ama, ay nag-iba na ang pinta ng mukha nito. Mababanaag ang kalungkutan at pangungulila na nakaantig sa kanya. Nakarating sila sa sikat na kainan ng walang nagsasalita. Hanggang sa makababa sila at makapasok sa loob ay tahimik pa din sila. Order whatever you want. I'll pay. Ani Jason. Hindi pa din siya nagsasalita at sinunod lang ang sinabi nito. Ngayon pa lamang siya makakakain sa mamahaling restaurant at hindi niya ito kayang palampasin. Umorder nga siya ng mga pagkain gusto niya. Ayoko ng tahimik na paligid. Kaya naman magsalita ka kahit na ano. Wika ng lalaki. Napahinga siya ng malalim. Kanina lang ay medyo naaawa siya dito, pero ngayon ay nagsisimula na naman siyang mabwisit sa kaartehan nito. Gayunpaman ay sinunod niya ito. Mayroon ka bang mga pinagsususpetsahan na maaaring gumawa nito sa inyo? Panimulang tanong niya. Marami ang mga naiinggit kay Dad sa politika. Maraming kalabang korap na mga opisyal. Maaaring isa sa kanila o maaari ding lahat sila ay sangkot dito. Kaya lang, hindi naman pwedeng basta-basta na lang ako magbintang. Tugon naman nito. May punto si Jason sa sinabi nito. Maraming ang kalabang opisyal si Senator Gaudiano. Especially yung mga tinutuligsa nitong mga opisyal na pinaghihinalaang kasabwat ng Triad Syndicate. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit gustong ipatumba ang senador. Ngunit kagaya ng sabi ni Jason, mahirap magbintang, lalo pat wala silang hawak na matibay na ebidensya. Ikaw sir, may nagtangka na ba sa buhay mo? Tanong pa niya. Mga lame prank pa lang naman, katulad ng pagsira nila sa gamit kong kotse sa tuwing lumalabas ako. Minsan, bigla na lang may hahablot ng bag ko at itatakbo yon. At madalas, may mga sasakyang bigla na lamang mag-overtake para bumangga o banggain ang sasakyan ko. Sagot ng binata. Posibleng binabalaan ka nila na ikaw na ang susunod sa ama mo kapag may ginawa kang aksyon tungkol dito. Pero huwag kang mag-alala dahil ginagawa na ng Secret Service ang lahat upang maayos na ito. Aniya. Hindi na nakapagsalita pa ang binata dahil bumukas na ang pintuan at pumasok na ang mga waitress dala ang mga pagkain na in-order nila. Nakaramdam siya ng hiya nang matapos ng ihain ng mga ito ang mga pagkain sa lamesa dahil mas marami ang order niya kaysa sa lalaki. Ngayon lang niya napansin iyon dahil masyado siyang naaliw sa pag-order kanina. Malakas palang kumain ng mga agent. Natatawang komento ng binata na mula ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Hindi biro ang ginagawa naming trabaho sir, kaya kailangan namin kumain ng maayos. Pagdadahilan niya. I know. And can you stop calling me sir? Jason na lang. Feeling ko tuloy ang tanda ko na para tawagin ganon. Anito. Tumango si Vic Marie. I understand. Jason. Napangiti ang binata. Much better. Tahimik silang kumain. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nilalasap ang mga pagkain na ngayon lamang niya natikman. Kahit pa kasi may ipon siya, ay hindi niya naisip na magsaya o gumastos para sa pangsarili niyang kagustuhan. Ipinapadala niya ang sahod niya sa pamilya niya upang mabigyan sila ng maayos at magaang buhay. Pagkatapos sa restaurant ay ang lalaki na mismo ang nagyayang bumalik sa mansyon. Sa isip niya, napagod marahil. Ang mga anak mayaman pa naman, konting kilos lamang ay umaaray at nagrereklamo na. Nagpalit muna siya ng damit bago i-check ang buong kabahayan. Siniguradong nakalak ang mga pintuan at maayos ang lahat sa mansyon bago siya tuluyang pumasok sa kanyang silid upang matulog. Maagang nagising si Vic Marie kinaumagahan. Kailangan niya maglibot sa buong paligid upang makatiyak na walang kahit na anong panganib ang makalusot. Nang masigurado na niya na ligtas ang paligid ay nagsimula na siyang mag-ayos ng sarili. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay nagtungo siya sa kwarto ng binata. Kumatok muna siya ng ilang beses bago siya pumasok sa loob upang buksan ang mga bintana nito. Wala ang lalaki sa kama nito, ngunit nang marinig niya ang lagaslas ng tubig sa loob ng banyo ay naisip kaagad niyang naroon ito. Hindi nga siya nagkamali
dahil lumabas mula sa palikuran ang binata na nakatapis lamang ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan. Tumutulo pa ang mga ilang maliliit na butil ng tubig mula sa buhok nito pababa sa matipuno nitong katawan. Well, andito pala ang aking magandang bodyguard. Ani Jason na pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi kayata nagulat na makita ako sa ganitong ayos. Nagkibit balikat naman si Vic Marie sa sinabi nito. Dahil trabaho lang ito. Sinanay kami hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa mga ganitong sitwasyon. Paliwanag niya. Napataas naman ang kaliwang kilay ang binata dahil sa sinabi niya. Siya nga. At ano-anong mga sitwasyon naman ang mga yon? Tanong ng lalaki. Naglalaro ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Namula ang mukha ng dalaga nang maisip kung ano ang sitwasyon na gustong tukuyin ni Jason. Naramdaman ni Vic Marie ang pagakyat ng kanyang dugo. Lalo pa't nanunuksong nakatayo sa harap niya ang lalaki. Napahinga siya ng malalim bago nagsalita. Iyong mga sitwasyong kagaya nito. Yung minsan may pagkabastos ang kliyente na inaakalang dahil binabayaran nila ang aming serbisyo ay pwede na nilang sabihin o gawin ang gusto nila sa amin. Taas noong sabi niya sa lalaki. Tila pinahid ang ngiti ni Jason. Nagsalubong ang kilay nito sa narinig. Anong sinabi mo? Angil ng lalaki. Hindi ka naman siguro bingi, sir. Ganting sagot niya. Jason, pagtatama nito. Would you stop calling me that? Okay, Jason. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Tugon niya. Napatiimbagang ang lalaki. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng insulto. Kung ganun pala ay okay lang sa'yo na gawin ko to. Anito, magtatanong pa sana si Vic Marie pero hindi na niya nagawa dahil inalis na ng lalaki ang tuwalya na nakatapis sa ibaba nitong katawan. Nag-iwas naman siya ng tingin nang buong kumpiyansang naglakad ng walang anumang suot ang binata sa harapan niya. Narinig din niya ang pagtawa nito dahil sa pag-iiwas niya ng tingin dito. Akala ko ba ay sanay ka nang makakita ng ganito? Bakit hindi mo ko matignan? Pang-aasar ng binata sa kanya. Kahit na ilang beses na ako nakakita ng ganyan ay alam ko pa din ang salitang privacy at respeto, sir. Aniya na tumalikod dito. Jason, mahirap bang sabihin ang pangalan ko? Anito. I want you to look at me, Agent V. Jason, hindi ganitong trabaho ang pinasok ko. Hindi na ito sakop ng aking misyon. Mahinang tugon niya. Napalunok ang dalaga nang maramdaman ang paglapit sa kanya ni Jason. Look at me. Hulong ng binata sa kanyang tenga na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Bigla niyang nailayo ang sarili dito. Biglang tumawa ng malakas ang lalaki sa nakitang reaksyon ni Vic Marie. Dahil doon ay mabilis pa sa kidlat ang paglingon ng dalaga dito. Nakasuot na ng maayos na damit ang mapang-asar na binata. Akala mo ba talaga ay hahayaan kong pagpiestahan ng mga mata mo ang katawan ko? Nakakalokong sabi ni Jason. Tila kumulo ang kanyang dugo sa kahihiyan. Nilapitan niya ito at binigyan ng isang malakas na suntok sa sikmura. Dahilan ng pagkakabuwal ng lalaki. Mabilis siyang lumabas ng silid nito at nagtungo sa labas ng mansyon. Buo na ang desisyon ni Vic Marie. Magpapalipat na siya sa ibang misyon. Hindi na niya kayang pakisamahan pa ang arugante at mayabang na si Jason Gaudiano. Kahit nasa Syria pa siya ipadala ay gagawin niya, makalayo lamang sa binata. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan si Direktor Rosales. Ilipat niyo na ako sa ibang gawain. Kahit ano, wag lamang dito. Aniya nang may sumagot sa kabilang linya. Alam mong hindi pwedeng mangyari yan, Agent B. Hanggang hindi natin nalalaman kung sino ang gustong magpapatay sa senador. Tugon ni Direktor Rosales. Napapikit si Vic Marie at napahinga ng malalim. May lead na ba tayo? May mga iniimbestigahan na kami. Pero dahil wala tayong hawak na ebidensya, mahirap. Kung may makita ka diyang makakatulong sa kaso,
Ipaalam mo kagad sa akin. Anang sa kabilang linya, sabay patay ng tawag. Napamaang naman siya dahil sa narinig mula sa direktor. Kumuyom sa galit ang kanyang kamao, dahilan para bahagyang mag-crack ang kanyang cellphone. Huminga muna siya ng malalim bago muling itinago ang cellular phone sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kinalma niya ang sarili at muling pumasok sa mansyon. Kung gusto niyang makaalis sa poder ng mayabang na si Jason Gaudiano, kailangan niyang tumulong sa paglutas sa kaso. Nakasalubong niya ang mayabang na lalaking kinaiinisan na kasalukuyang bumababa ng hagdan. Nasaan ang opisina ng senator dito sa mansyon? May kailangan lang akong i-check. Baka may mahanap tayong lead na makakapagturo kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Aniya. Nasa second floor, sa may east wing. Pero pwede bang mamaya na lang? Kumain muna tayo. Wika ng binata. Kaya ko namang mag-isa. Magpunta ka na sa kusina at kumain. Ako nang bahala. Aniya. Hindi na niya hinintay na makapagsalta pa si Jason dahil naglakad na siya at nilampasan ito paakyat ng hagdanan. Gagawin niya ang sinabi ng direktor at bibilisan ang paghahanap sa kung sino man ang gustong magpapatay sa senador. Nagpunta siya sa east wing ng mansyon at hinanap ang opisina ni Mr. Gaudiano. Hindi niya maiwasang humanga na makapasok na siya sa silid. Maayos at maaliwalas ang kwarto na may ilang mga bookshelves na puno ng mga libro, computer set, couches, minibar area at ang desk ng senador na nasa pinakagitna malapit sa malaking glass wall. Nagsimula siya sa paghahanap sa mga shelves. Inisa-isa niya ang mga libro na sa tingin niya ay ginalaw o binasa ng senador bago ito naaksidente. Sunod na pinuntahan niya ay ang desk nito. Binuksan niya ang mga maliliit na mga drawer sa ilalim ng lamesa nito at sinuri ang mga laman noon. Pati ang mga folder na nasa ibabaw lamang ng desk ay binasa niya. Nagbabaka sakali na may mahanap siya na kahit na anong makakatulong sa misyon. May nahanap ka na? Anang boses ng binata na kakapasok pa lamang sa silid. Wala. Malinis ang lahat na para bang napaghandaan na ito ng salarin. Kahit ang mga papeles na nandito ay walang bahid ng korupsyon o anomalya. Aniya. May nagpunta ba dito na kamag-anak nyo o opisyales na sinabing kaibigan sila ni Senator Gaudiano? Tanong niya rito. Nagkibit balikat si Jason. Parang wala naman. At kung meron man, sa tingin mo ba, papapasukin ko na lang siya basta-basta dito sa loob ng bahay? Anito, tinignan niya ang lalaki. Seryoso ako, Mr. Gaudiano. Ayaw mo bang masolve ang kasong ito? O baka naman, ikaw mismo ang nasa likod ng lahat ng to? Tahasan niyang pagbibintang. Marami-rami na rin ang mga kasong kanyang nahawakan at ilan sa mga ito ay mismong miyembro ng pamilya ang mastermind. Hindi ito imposible, lalo na kung umiral ang inggit, galit at kasakiman sa isang pamilya. Pinakatitigan niya ang mukha ni Jason at binasa ang anumang reaksyon na makikita niya dito. Bumalatay naman sa mukha ng lalaki ang iba't ibang klaseng emosyon. May nakita siyang galit, pagkabigla, sakit at lungkot. How dare you? Pinagbibintangan mo ba ako? Sa tingin mo ba ay magagawa ko yun sa sarili kong ama? Ganong klase ba ng tawang nakikita mo sa akin? Naniningkit ang mga matang angil ng binata. Hindi nagsalta si Vic Marie. Pinagmasdan niya lang si Jason. Napapuntong hininga ang lalaki. For your information, matagal ko nang sinasabi kay Dad na itigil na ang politika. Kahit ang namayapa kong ina ay hindi nagkulang sa paalala sa kanya. Pero yun talaga ang gusto niya. So anong magagawa ko? Mahabang litanya ng binata. Hindi nagsalita ang dalaga. Nanatili lang siyang nakatingin dito. Sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang nagsasabi ang lalaki ng totoo. Napatawa si Jason. Wala kang mahanap na ebidensya, kaya naman sa akin mo nililihis ang lahat. Hindi ko magagawa ang bagay na iniisip mo sa sarili kong ama, okay? Anito na tinalikuran siya. Nainis yata niya ang binata, kaya naman padabog itong lumabas sa opisina ng ama. Naiwan naman siya doon habang malalim na nag-iisip.
Nahagip ng mga mata niya ang isang world map na nakakabit sa blackboard. Nilapitan niya iyon at sinuri. Hindi sinasadyang mapadiin ang hawak niya doon, dahilan para umikot ang board. Bahagya itong humilis. Dulot ng kuryosidad ay tinulak niya ang rotating blackboard, dahilan upang iyon ay umikot at tumambad sa kanya ang kabilang bahagi o likurang bahagi nito. Doon ay nakita niya ang 5 larawan ng mga lalaking nakadikit doon na ipinagdudugtong ng mga araw na sa tingin niya ay ang senador ang gumuhit. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang kaibigan na makakatulong sa kaso. Nakita ko na. May lead na tayo. Magpunta ka dito ngayon. Bungad niya na may sumagot mula sa kabilang linya. On my way. I'll be there in a few minutes. Tugon naman ang kausap niya. Isang malawak ng ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi nang ibaba niya ang tawag. Sa wakas ay matatapos na din ang paghihirap niya. Makakaalis na siya sa mansyon ng mga Gaudiano at hindi na niya makikita pa si Jason kahit kailan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang kanyang mga kaibigan na kasama din sa misyon na ito. 6 na magagandang mga dalaga ang isa-isang pumasok sa loob ng opisina ng senador. Kasunod naman ng mga ito ang anak ng biktima na kinainisan niya. Naupo ang mga ito sa couches habang hinihila naman niya ang board papunta sa gitna at harapan nilang lahat. Kagaya ng nakikita ninyo, may lead na tayo ladies. Aniya. Base sa nakalap kong impormasyon ay mga politikong 5 yan. Ang una at pangatlo ay kapwa mga senador na sina Diego Magpantay at Andres Camilla. Ang pangalawa ay si Miguel Torres, presidente ng isang party list. Si Josea Manalo naman ang pang-4 na isang congressman. At ang huli ay ang gobernador na si Ricardo Macalintal. Paliwanag ng pinakabata sa grupo na si Chelsea. Mga larawan pa lang ang hawak natin ngayon, V. Wala pa tayong sapat na ebidensya para mahuli sila. Annabel. Isa pa ay puro mga bigatin ng mga taong yan. Tsaka ko na mahihirapan tayong mapasok ang mga yan. Dagdag naman ni Charlene. Tumango siya. Alam ko. So iisa-isahin natin sila. Kapag hindi nadaan sa maayos na usapan, pahirapan nyo. Nakangising sabi niya. Napatawa naman ang isang dalaga na hanggang balikat lamang ang buhok. Delikado, pero sang-ayon ako dyan. Tama si AJ, go din ako. Pagsang-ayon naman ang dalagang may pagkatsabi ng mga pisngi na si Grace. Sandali nga lang. Singit naman ni Jason na tila naguguluhan sa mga nangyayari. Sino ba kayo? Lahat ba kayo mga agents din? Tumayo ang isang babae na medyo tigasin ng galaw. Tama ka, Mr. Gaudiano. I'm Agent N. Nice to meet you, sir. Salamat sa panginis kay V. Saludo ko sa'yo. Hindi na nakapagsalita pa ang binata na gulong-gulo na sa mga nangyayari sa paligid niya. Nanahimik na lamang siya at tahimik na nakinig sa pinag-uusapan ng 7 mga dalaga. Natapos naman ang pagpupulong nila, makalipas ang 1.5 oras. Isa-isang umalis sa mga ito upang gawin ang kani-kanilang mga misyon hanggang maiwan na lamang sa loob ng silid ay sina Vic Marie at Jason. Naniniwala ka na ba na inosente ako? Tanong ng binata. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Malalaman pa natin kapag nakausap na nilang 5 suspects. Aniya, baka sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya dahil sa sinabi niya. Pero hindi na lamang niya yun pinansin pa at iniwan na lamang ito sa silid. Sabik na sabik at walang paglagyan ng kasiyahan ni Vic Marie kinaumagahan. Maaga siyang bumangon upang gawin ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ay naligo na siya at nagbihis. Nagpahanda na din siya sa mga kasambahay ng kanilang almusal. Hindi na niya tinanggapang pumunta sa silid ni Jason. Ipinatawag na lamang niya ang lalaki. Nasa kalagitnaan silang dalawa ng kanilang pagkain nang bumukas ang pinto at iluwal niyon ang nagmamadaling si Direktor Rosales. Napatayo naman siya upang salubungin ang babae at ganon din ang binata. Magmadali kayo. Ihandaan niyo ang mga gamit niyo dahil aalis kayo dito ngayon din. Anito, napakunot noo si Vic Marie.
Bakit? Anong dahilan? Napatunayan na namin na ang 5 yun nga ang nasa likod ng lahat. May koneksyon nga sila sa triad. Alam na rin nilang nanggaling ang impormasyon dito sa bahay ng senador. Kailangan mong ilayo dito si Mr. Gaudiano, Agent V, para sa kaligtasan niya. Tugon ni Direktor Rosales. Kung napatunayan nyo na ang lahat, bakit hindi nyo na lang sila hulihin? Maglabas na kayo ng warrant of arrest. Aniya, napailing naman ang direktor. Hindi madaling gawin yan, Agent V. At alam mo yan, kilala at bigating mga tao ang mga yon. Bukod pa sa nasa likuran nila ang triad, kaya naman napakadelikado. Walang nakakahawak ng impormasyon tungkol sa sindikato. Ang nagtatagal ang buhay, Agent V. Kaya sundin nyo na lang ang sinasabi ko. Paliwanag nito. Saan kami pupunta? Tanong ni Jason. May safe house ang Secret Service sa Wangshan, China. Babiyahe kayo sa kanyang private plane. May sasalubong sa inyo doon at ihahatid kayo sa safe house. Sagot ng direktor. Sinabihan na niya ang binata na maghanda habang humingi naman siya ng konting oras upang makausap ang direktor nang sila lamang dalawa. Nakatunog daw ang 5 mga suspect na alam na nila ang lahat, kung kaya't humingi ng tulong ang mga ito sa triad upang patahimikin ang anak ng senador, pati na rin si Vic Marie at ang 6 pa niyang mga kaibigan. Nakuyom niya ang palad. Kung siya lamang ay hindi siya aalis, ngunit tungkulin niyang protektahan ang buhay ni Jason. Kaya sa halip na makipagbakbakan siya kasama ang mga kaibigan, ay mas kailangan niya na tiyakin ang kaligtasan nito. Makalipas ang 1 oras, nahanda na nila ang lahat para sa kanilang pag-alis. Sumakay sila sa itim na kotse na si Agent C ang driver. Sa pribadong paliparan sila ng Secret Service nagpunta para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sumakay nga sila sa isang private plane. Gabi na nang makarating sila sa safe house. Ganun pa man ay kita pa rin niya ang kagandahan ng paligid. Nasa liblib itong lugar na kung sa mga pelikula ang pagbabasihan, ito ang tinatawag nilang cabin in the woods. Maganda ang bahay at yari ang lahat sa mamahaling mga kahoy at salamin. Mukhang nagustuhan naman ni Jason ang bahay dahil mas nauna pa itong pumasok sa loob kaysa sa kanya. Ang kwarto na may full glass wall ang napili ni Jason at yung nasa tabi naman noon ang sa kanya. Gustuhin man niyang lumayo at mapag-isa, hindi niya magagawa dahil kailangan niyang bantayan ang binata. Maaga siyang nagising kinaumagahan, kagaya ng kanyang nakasanayan. Nilibot muna niya uli ang buong lugar upang makatiyak na walang panganib bago siya nag-ehersisyo at naghanda ng almusal. Mamimili ako sa bayan ng pagkain natin. Sasama ka ba? Tanong niya sa binata na kalalabas pa lang ng silid. Sasama ako. Plano ko din na lumabas ngayong araw para makapaglibot-libot. Sayang naman ang pagkakataong nandito tayo. Tugon nito. Napailing naman siya. Bawal. Hindi tayo nandito para magbakasyon. Hindi tayo maaaring magpakampante dahil kahit anong oras ay pwede nila tayong matunton. Aniya. Ang boring naman. Hindi ba tayo pwedeng mag-enjoy naman? Nang-aasar na saad ni Jason. Hindi na lamang niya pinansin pa ang binata at nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Pagkatapos niya ay hinanda na niya ang sasakyan at hinintay sa labas ang lalaki. Hindi naman nagtagal ang paghihintay niya dahil lumabas naman kaagad ang binata. Sumakay na sila sa kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa bayan. Ayaw mo sa ginagawa mo, right? Biglang tanong ng binata. Nakatingin ito sa labas mula sa bintana. Napakunot ang noo niya. Anong sinasabi mo? Lumingon sa kanya si Jason. Hindi pa kasi kita nakikitang ngumiti kahit minsan. Hindi din ako manhead para hindi ko malaman na ayaw mo sa akin. Marami naman kayong agents ha. Bakit hindi ka magpalipat? Wika nito. Sinubukan ko na yan pero hindi sila pumayag. No choice ako kung hindi ako magpatuloy. Aniya. Huwag mo kasing isipin na misyon lang ako. Mag-enjoy ka din. Hindi naman ako madamot eh. Kung gusto mong mag-shopping o gumala, okay lang. Ganon din naman ang gagawin ko. Nakangiting sabi ng binata. Mukhang maganda ang gising mo ngayon ah.
Ani Vic Marina nilang kapa ng pang-aasarang tinig. Hindi naman. I just realized na marami pala akong nasabi at nagawang hindi maganda sa'yo. And I'm really sorry for that. Anito, hindi siya sumagot. Nanatiling nakatingin ang mga mata niya sa daan. Tama ang sinasabi ni Jason. Hindi niya nakikita bilang tao ang mga target niya at lahat ng mga iyon ay misyon lang para sa kanya. Isang gawain na dapat tapusin. Nothing more, nothing less. Siguro ay yun ang dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam niya araw-araw. Mahal niya ang trabaho niya at talagang gustong-gusto niya ang ginagawa niya. Pero hindi siya makaramdam ng saya. Pakiramdam niya ay may kulang sa buhay niya na kung ano. Nakarating sila sa pamilihan ng tahimik. Ipinarada niya ng maayos ang sasakyan at lumabas. Nakasunod naman sa kanya si Jason. Anong mas gusto mo? Manok o baboy? Tanong niya. Nagkibit balikat naman ang binata. Hindi ba pwedeng pareho? Anito. Isda o baka? Tanong ulit niya. Pareho din. Tugon naman ng lalaki. Anong gulay ang gusto mo? Kahit ano, hindi naman ako maarte pagdating sa pagkain eh. Napahinga na lamang siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Vicky, relax ka lang. Huwag mong papatulan. Bulong niya sa sarili. Nang makuha niya ang mga pinamili niya mula sa tindero, ay nagulat siya nang bigla na lamang siyang hinawakan sa braso ni Jason at hinila papunta sa kung saan. Ano ba? Pitiwan mo nga ako! Singhal niya dito, pero wala siyang natanggap na kahit na anong sagot mula sa binata. Bagkus ay nagpatuloy lamang sila sa pagtakbo. Lumingon naman siya sa kanilang likuran upang tignan kung may mali ba o humahabol sa kanila. Pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Hanggang sa tuluyan na siyang naubusan ng pasensya. Buong lakas siyang tumigil at kumawala sa pagkakahawak ng binata. Ano ba? Sigaw niya. Hindi siya pinansin ng binata dahil nakatingin lamang ito sa kung saan na lalong nagpainis sa kanya. Magpapakawala na sana siya ng isang malakas na suntok nang mabilis na nahawakan ng lalaki ang balikat niya at inikot siya paharap sa direksyon na tinitignan nito. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang nasa kanilang harapan. Ang Hong Kong Ancient Village. Napakaganda ng pagtama ng pang-umagang sikat ng araw sa lawang naroon na bumagay sa lumang tema ng Ancient Village. Para kang ibinabalik nito sa ilang daang taong nakaraan. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ito ng personal. Ang ganda, hindi ba? Kaya huwag ka nang magalit. Nandito na din naman na tayo eh. Enjoy na din natin. Isa pa ay hindi naman tayo pababayaan ng mga kasamahan mong agents, hindi ba? Anang binata. Hindi na siya nakapagsalita pa. Ang totoo, may mga pagkakataong gusto din naman niyang magsaya paminsan-minsan. Pero pinipigilan siya ng isip nang palaging laman ay trabaho. Ngunit ang makita niya ang magandang tanawin na nasa kanyang harapan ngayon, ay unti-unti ding naglaho ang agam-agam na iyon. Balita ko ay maraming masasarap na kainan dito. Mga authentic Chinese food. Gusto mong itry? Tanong ng binata. Nilingon niya ang lalaki. Natigilan siya nang makita ang mukha nitong nakangiting nakatunghay sa kanya. Ngayon lamang niya napagbasda ng malapitan ng binata. Mapuputi ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Matangos ang ilong at makinis ang mukha. Pero ang pinakamagandang asset ng lalaki ay ang almond shape na mga mata nito na animoy nangungusap. Kulang ang salitang gwapo para i-describe ang kaanyuan nito. Sa hindi niya malamang dahilan ay tila may libu-libong boltahe ng kuryente ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Ipinilig niya ang ulo upang alisin ang kung anumang naiisip. Ano? Gusto mo bang kumain? Tanong muli ng binata. Tumango na lamang siya dahil parang umurong ang dila niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Dumagundong ang tibok ng kanyang puso nang hawakan ni Jason ang kamay niya at marahan siyang hinila papunta sa sinasabi nitong kainan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari pero hinayaan niya ang binata
na mag-take over. Gumala, kumain at namili silang dalawa habang walang humpay na nagbabangayan kung alin ba sa dalawa ang mas maganda, ang mas masarap at kung ano pang mga simpleng mga bagay. Nakalimutan niya ang tungkol sa misyon at ang panganib ng sitwasyon nila. Pansamantala niyang kinalimutan kung sino siya at nagsaya kasama ang binata. Hindi na malaya ni Vic Marie ang oras dahil sa unang pagkakataon habang siya ay nasa misyon ay tinanghali siya ng gising. Sa unang pagkakataon ay nakalimutan niya ang trabaho at tungkulin. At sa unang pagkakataon din ay punong-puno ng kasiyahan ng kanyang dibdib at magaan ang gising niya. Good morning. Tinanghali ka yata. Natatawang bati ni Jason nang makalabas siya ng silid. Kasalanan mo to. Tugon niya. Maupo ka na. Nakapagluto na ako ng almusal. Anang binata. Napatingin naman siya sa mga pagkain na nakahain na sa lamesa. Ikaw bang nagluto nito? Baka naman nagpa-deliver ka lang. Pang-aasar niya. Kahit anak ako ng senador, marunong akong magluto, maglaba at kung ano-ano pa. Nakangiting saad ng lalaki. Sa unang pagkakataon sa pagsasama nilang dalawa ay napatawa siya. Nagulat din si Jason dahilan ng sandaling pagkakatitig nito kay Vic Marie. Hindi naman iyon napansin ng dalaga at nagpatuloy lang sa pag-upo upang kumain. Nagtingin-tingin ako sa internet ng mga tourist spots dito sa Wangshan. Maganda sigurong bisitahin yung tinatawag nilang Taiping Lake. Ano, sasama ka ba? Tanong ng binata. As if naman na may iba akong pagpipilian. Kung nasan ka, dapat ay nandun din ako. Trabaho ko yun. Aniya. Napangiti ang binata sa sinabi niya at pinagpatuloy na din ang pagkain. Aminin man niya o hindi, ay halata naman na gusto din niyang mamasyal at alam iyon ng binata. Kaya naman hindi na ito nagtanong pang muli. Pagkatapos makakain ng dalawa ay naligo at nagbihis na ang mga ito. Pareho silang sabik na makapamasyal. Mabilis silang nakatapos sa paghahanda. Natawa pa sila nang sabay silang lumabas ng kanilang mga silid. Ang una nilang pinuntahan ay ang Taiping Lake. At habang nasa parke sila malapit dito, para silang bumalik sa kanilang pagkabata dahil sa pag-aasara nila habang tumatakbo dahil nag-aagawan sa biniling pagkain. Pagkatapos doon ay nakuha pa nilang magpicture at manood ng sine habang parehong kinikilala ang bawat isa. Gabi na nang makauwi sila sa safe house. Pagod sila pero masaya, lalo na si Vic Marie na ngayon lang naranasan ng ganon. Matulog ka na, wika ng dalaga kay Jason. Yeah, good night. Tugon ng binata na binuksan ang pinto ng kwarto nito. Pero bago ito pumasok ay muli siyang tinawag nito. Agent V? Yes? You should smile more often. Bagay sa'yo. Sabi nito pagkatapos ay mabilis na pumasok na sa kwarto nito. Pinamulahan siya ng muka sa sinabi ng lalaki. Pumasok na rin siya sa kanyang silid at nang may saradong pintuan, isang tunay at magandang ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa lahat ng kanyang mga naging misyon, ngayon lang siya tunay na naging masaya. Ngayon lang niya na-realize na may iba pang mundo maliban sa kanyang trabaho. Pero ang ngiti na yon ay agad na naglaho nang bumalik sa isip niya ang dapat niyang unahin. Hindi siya pinapunta doon upang magbakasyon. Wala siyang karapatang magliwaliw habang ang mga kaibigan niya ay nagpapakahirap na itawid at mapagtagumpayan ang misyon. Kailangan nilang mag-ingat. Kailangan niyang siguruhing ligtas si Jason dahil maaaring nasa tabi-tabi lang ang mga miyembro ng triad at naghihintay ng pagkakataon. Napapikit siya. May kaunting sakit ang kumudlit sa kanyang puso sa isiping maaaring mapahamak ang binata. Muli siyang dumilat. Napuno siya ng determinasyon. Hinding-hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Jason Gaudiano. Poprotektahan niya ito sa kahit na ano pa mang paraan. Maaga na muli siyang nagising kinaumagahan. Balik na muli siya sa palagi niyang ginagawa na pagpapatrol sa paligid tuwing umaga. Nang masiguradong maayos ng lahat
ay nag-exercise na siya at nagluto ng agahan. Pagkatapos ay naligo at nagbihis. Gising na naman ang binata nang lumabas siya ng silid at naabutan itong nag-aayos ng hapagkainan. "Good morning, V." Bati ng binata. "Good morning din." Ganting bati niya. "Saan tayo pupunta ngayon?" Tanong nito. "Hindi tayo lalabas ngayon. Sobra na ang pamamasyal natin itong mga nakaraang araw. Baka may nakakita na sa atin. Kailangan pa din nating mag-ingat." Tugon niya. Tumango si Jason. "Tamang-tama. May binili ako mga board games na maaari nating laruin habang nandito tayo sa bahay. Ano, game ka ba?" "Wala ako sa mood, Jason." Aniya. Hindi ka lang yata marunong maglaro ng mga board games kaya ayaw mo." "Kawawa ka naman." Nangaasar na sabi nito. Dahil sa pangungulit ni Jason ay napapayag din nito si Vic Marie. Nilabas nito ang iba't ibang mga board at indoor games na pinamili nito kahapon. Una naman nilang nilaro ay ang sikat na Snake and Ladder. Sa simula ay wala pang pakialam ang dalaga, pero nang magsimula ng lumamang sa kanya ang lalaki, ay nagsimula na siyang maging competitive. Napuno ng tawanan nilang dalawa ang buong bahay habang naglalaro ng mga pambatang mga laro. Isang linggo na ang nakalipas at mas malapit na sila sa isa't isa. Kahit pa para silang mga aso at pusa ay nagkakasundo at nagkakaintindihan naman sila. Ngayon ay araw ng Martes at nasa marketplace sila, namamasyal. Ngayon lamang uli sila lumabas dahil hindi sila tumigil sa paglalaro ng mga board at indoor games hanggang hindi nila nalalaro lahat ng binili ni Jason. "Ano na nga palang balita sa mga humahabol sa atin?" Tanong ng binata. Nagkibit balikat siya. "Wala pa akong natatanggap na info mula sa kanila. Siguro ay maayos naman ang lahat." Baka naman napagod na ang mga yon at nagpasya na lang na tumigil at sumuko. Nito. "Sana nga ay ganun lang kadali ang lahat. Pero hindi pa rin tayo pwedeng makampante." Tugon niya. Nagpunta sila sa kainan na nakita lamang nila sa may daanan. Pinili nila ang table na nasa may glass wall dahil gusto nila pareho na makita ang mga nangyayari sa labas. Habang naghihintay ng mga in-order ay kapwa sila nakatingin sa kalye at pinapanood ang mga dumadaang sasakyan at mga tao. Tatayo na sana si Vic Marie nang may mapansin siya sa damit ni Jason na nakaupo sa may harapan niya. May maliit na pulang tuldok doon na gumagalaw papunta sa may dibdib nito. Isang laser sight iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang maintindihan niya ang nangyayari. At nang huminto sa tapat ng puso ng binata ang pulang tuldok, ay mabilis siyang tumayo at hinila payuko si Jason. Sinundan iyon ang sunod-sunod na tama ng bala ng baril sa lamesa nila at pagkabasag ng salamin. "Anong nangyayari?" Tanong ng binata. "Nandito sila. Yumuko ka lang." Tugon niya. Nagsimula nang magkagulo ang mga tao sa loob ng kainan. Isang magandang pagkakataon iyon upang makakilos sila. Hinawakan niya ang kamay ni Jason at hinila ito palabas ng kainan. Tumakbo sila kasabay ng ibang mga tao at lumiko sa isang eskinita, papunta sa lugar kung saan nila iniwan ang kanilang sasakyan. "Anong nangyayari? Bakit hindi ka binalaan ng mga kasama mo?" Tanong ng lalaki. "Hindi ko rin alam, Jason." Sagot niya. Nakarating sila sa kotse nila nang walang problema. Kaagad silang sumakay doon at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan si Direktor Rosales. Nakailang ring na ang kabilang linya ngunit walang sumasagot. Kaya ibang numero naman ang tinawagan niya. "Ano bang nangyayari dyan? Nahanap na nila kami!" Sigaw niya nang may sumagot sa kabilang linya. "What? Imposible. Top secret ang location ninyo ni Mr. Gaudiano." Anang babae sa kabilang linya. "Top secret? Nandito na nga sila at pinagtangkaan na kami." Inis na sambit ng dalaga. "I will call you back. Aalamin namin kung paano nag-leak ang impormasyon tungkol sa inyo." "Hindi na." Putol niya sa sinasabi ng babae. "Magpadala na lang kayo ng backup dito as soon as possible dahil hindi ko alam kung ilan ang kalaban namin." Aniya sabay patay ng tawag. Nahampas niya ang manibela dahil sa galit
Bakit? Anong sabi nila? Kinakabahang tanong ng binata. Wala. Wala silang alam kung paano tayo natuntun dito. Anong gagawin natin? Naputo lang sasabihin ni Jason nang makarinig sila ng putok ng baril mula sa likuran. Pareho silang napayuko. May itim na sasakyan na nakasunod sa kanila. Marunong ka magmaneho? Tanong niya. Tumango naman ang binata. Oo. Magpalit tayo ng posisyon. Magmaneho ka at ako nang bahala sa kanila. Aniya. Hindi na hinintay ni Vic Marie na sumagot si Jason. Mabilis siyang kumilos. Maingat silang nagpalit ng pwesto habang hawak pa din niya ang manibela. Nang makalipat na siya sa passenger seat ay ibinigay na niya ang manibela sa binata at kinuha ang baril mula sa compartment. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan at inilabas ang kalahati ng katawan dito. Kinasa niya ang baril at ekspertong kinalabit ang gatilyo. Tinamaan ang gulong ng sasakyan na humahabol sa kanila. Nagpa-ekis-ekis ito hanggang mapahinto sa daan. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makalayo. Pinaandar naman ni Jason ang kotse ng mabilis hanggang sa tuluyan na nga silang makaalis sa lugar na yon. Sa safe house sila dumiretso upang mag-isip ng paraan kung paano nila malulusutan ang mga miyembro ng triad na naghahanap sa kanila. Nagulat pa sila pareho ng pagdating nila sa safe house ay nadatnan nila doon si Direktor Rosales na prenteng nakaupo habang umiinom ng tsaa at naghihintay sa kanila. Anong nangyari, Direktor? Tanong niya rito. Iniimbestigahan na namin kung paano nila nahanap ang location ninyo. Kumusta nga pala yung mga humahabol sa inyo? Anang babae. Natakasan naman namin. Tugon niya. Grabe ang intense sa mga nangyari kanina. Akala ko katapusan ko na. Saad naman ng binata. Tumayo naman si Direktor Rosales at inilapag sa lamesa ang tasa ng tsaa na iniinom niya. Pagkatapos ay nagpunta ito sa kusina. Ngunit habang nakatalikod ang babae ay inilabas naman ni Vic Marie ang kanyang baril. Nararamdaman niyang may hindi tama sa mga nangyayari. Binulungan niya ang binata na maghanda. Kailan ka pa nakarating dito, Direktor? Tanong niya. Kanina lang. Tugon naman ito. Nasaan ang mga kaibigan ko? Tanong pa niya. Inaayos pa rin nila ang problema tungkol kay Senator Gaudiano at sa triad. Huwag ka mag-alala. Kilala mo ang mga kaibigan mo. Kayang-kaya nila yon. At yung dalawang Chinese na umahabol sa'yo, kami nang bahala. Anang babae. Paano mo nalaman na dalawang Chinese ang umahabol sa amin? Hindi ko sinabi sa tawag yon. Nakita niyang tila nagitla si Direktor Sales. Ngayon ay sigurado na siya sa hinala. Agad kinalabit ni Vic Marie ang gatilyo dahilan ng mabilis na pagkilos ng direktor. Humarap ito sa kanila, sabay hagis ng dalawang kutsilyo. Tinamaan siya sa kamay dahilan para mabitawan niya ang baril. Ang isang kutsilyo naman ay tumama sa binti ni Jason. Pinapunta mo kami dito para matiyak mo na walang mangingialam sa plano mo. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Nanlilisik ang mga matang wika ni Vic Marie. Unti-unting napangisi si Direktor Rosales. Pagkatapos ay pumalakpak ito. Magaling, magaling. Bravo. Matalino ka talaga, Agent V. Ginagamit mo talaga ang utak mo. Ang sama mo. Pati ang 5 inosenteng politiko dinamay mo sa kalokohan mo. Panguusig niya sa babae. Actually, hindi naman talaga sila nadamay dahil target ko din naman sila. At dahil sa utu-utu kayo, napadali ang trabaho ko. Namatay sila nang wala man lang ako nilalabas na kahit ano. Ikaw na lang ang problema ko eh. Anang direktor. Bakit mo nagawa yon? Bago ka man naging kasapi ng triad, mas nauna kang naging kasapi ng Secret Service. Mas nauna kang nanumpa sa bayan. Angil niya rito. Money, dear. Money. Mas malaki ang binabayad nila sa akin. Kapalit ng simpleng impormasyon tungkol sa ahensya. Tugon naman ito. Naningkit ang mga mata ni Vic Marie sa galit. Magkano?
Magkano ang ibinayad nila sa'yo para pagtaksilan mo ang sarili mong bayan? Para talikuran mo mga kapwa mo Pilipino? Sigaw niya. Ngumiti lang sa kanya ng mapang-uyamang babae. Sorry Agent V, pero hindi ako makabayan. Doon ako sa kung sino ang may malaking kwartang ibabayad sa serbisyo ko. Biglang pumasok mula sa mga bintana ang dalawang Chinese agents na humahabol sa kanila kanina. Tinago naman niya sa kanyang likod ang binata na ngayon ay may iniinda ng sugat sa binti. Delikado sila, lalo't mukhang sanay sa bakbakan ng mga ito. Inutusan ng direktor ang dalawang lalaki na sugurin sila. Hinanda naman niya ang sarili at sinalubong ang dalawang lalaki. Magaling ang mga ito at halatang bihasa sa pakikipaglaban dahil madali lang nilang nasasalag ang lahat ng pinapakawalan niyang mga atake. Higit na mas lamang ang mga ito pagdating sa karanasan, kung kaya walang kahirap-hirap na tumalsik siya at tumama sa pader nang sabay siyang sipain ng dalawang Chinese agents. Nanonood lamang sa mga nangyayari ang tuwang-tuwang direktor na para bang nanonood ito sa isang sinehan. Si Jason naman ay nakatayo lamang sa may gilid habang nakikiramdam sa paligid. Nakita nito ang baril na nabitawan ni Vic Marie sa may sahig at pinulot iyon ng dahan-dahan. Dahil sanay na sa pakikipaglaban at sakit ng katawan ng dalaga, ay hindi niya ininda ang natamong pinsala dulot ang pagkakatapon niya sa pader. Muli siyang tumayo at humarap sa dalawang lalaki. Inalala niya ang lahat ng tinuro at natutunan niya mula sa kanilang guro noon sa combat training, ang mga dapat gawin kung mas malakas ang mga kalaban mo kaysa sayo. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, Agent V. Sumuko ka na lang. Walang patutunguhan ang ginagawa mo eh. Mamamatay din kayong dalawa ni Mr. Gaudiano. At dito sa Wangshan, China, ang magiging libingan ninyo. Sosyal, hindi ba? Nakatawang sabi ni Direktor Rosales. Nagpanting ang tenga niya dahil sa sinabi ng babae. Kumulo ang dugo niya dahilan ng pagbugso ng kanyang adrenaline. Hinarap niya ang lalaking kalbo at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa sikmura nito. Pagkatapos ay sinunod niya ang isa pa na binigyan naman niya ng isang high kick. Kinuha din niya ang malapit na flower vase, sabay palo niyon sa ulo ng pangalawang lalaki. Alam naman niya na hindi magiging madali ang pakikipaglaban niya sa dalawa dahil tumayo pang muli ang mga ito. Sabay na sumugod ang dalawa at buong tapang naman niya silang sinabayan. Suntok, salag at sipa ang paulit-ulit niyang ginawa. Walang kapaguran hanggang sa makahanap siya ng tiyempo at nakuha niya ang kutsilyo na hinagis kanina ng direktor. Ginamit niya yon upang isa-isang saksakin sa leeg ang dalawa. Bumulagta ang mga ito sa sahig habang sumisirit ang mapulang dugo mula sa leeg ng mga ito. Tapos na ang dalawa. Si Direktor Rosales na lang ang natitira. Ngunit bago pa siya nakagawa ng hakbang laban dito, ay umalingaw-ngaw na ang putok ng baril na sunod ng tila pagbagsak ng katawan na bigla na lang lumitaw sa harapan niya. Natigilan si Vic Marie nang mapagsino ang lalaking dugo ang nakahandusay sa kanyang harapan. Walang iba kundi ang binatang dapat ay pinoprotektahan niya. Si Jason. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tila nag-flashback sa kanyang utak ang lahat ng masasayang sandali nila ng binata. Ang kayabangan nito, ang mga ngiti nito, at mga pasimpleng sulyap nito sa kanya. You should smile more often. Bagay sa'yo. Hindi niya maintindihan ang sakit na gumuhit sa kanyang dibdib. Oh, what a nice boy. Ani Direktor Rosales na tila nakakaloko. Iba rin talagang kamandag mo sa lalaking ito, ano? Magpapakamatay siya para sa'yo. How sweet. Biglang nagumalpas ang galit sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang baril na nakita niyang hawak ng nakahandusay na si Jason. Kinasa niya ang baril at walang awang pinaputok ng ilang ulit sa direksyon ni Renza Rosales. Napangisi siya nang makitang natamaan sa balikat ang babae. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang kalaban dahil gumanti din ito ng putok. Pero sa halip na iwasan ang mga bala na galing dito, ay buong tapang niyang hinarap iyon, sabay kalabit sa gatilyo ng hawak niyang baril.
Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa buong kabahayan na ilang saglit lang ay bigla ring tumigil. 5 duguang mga katawan ang natagpuan sa loob. Nang pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang lupon ng Secret Service ng Pilipinas at ilang Chinese police. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Vic Marie. Nasa isang silid siya na purong puti habang may nakakabit na aparato sa kanyang pulsuhan. Naguguluhan man ay sinikap niyang makabangon at makaupo. Eksakto naman na bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng hospital gown habang hila ang IV nito. Naupo ito sa may silya katabi ng kanyang kama habang may malawak ng ngiti sa mga labi. Gising ka na sa wakas. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Jason. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata at naantig ang kanyang puso sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Buong akala niya ay patay na ito. Pero heto ang lalaki sa harapan niya. Suot ang ngiti na gusto niyang makita sa kanyang araw-araw. V, ayos ka lang? Tanong muli ng binata. Hindi na niya napigilan pa ang emosyon na namumuo sa kanyang dibdib. Bumuhos na ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Vic Marie. Vic Marie ang pangalan ko. Lumuluhang bulong niya. Sandaling natigilan ang binata sa sinabi niya. Pagway muling ngumiti. Tumayo ang binata at naupo sa gilid ng kama niya. Saka siya niyakap at kinulong sa matitipunong mga bisig nito. Vic Marie. Beautiful name. Bagay na bagay sa'yo. Malambing na bulong nito sa kanyang tenga. Bahagyang lumayo si Vic Marie nang may maalala. Teka, nasisiraan ka na ba? Bakit mo sinalo yung bala? Alam mo bang pwede kang mamatay sa ginawa mo? Ngilid ang mga luhang pagalit niya sa lalaki. I know. Pero nung mga oras na yon, hindi ko na iniisip ang lahat ng yon. Ang alam ko lang, ayoko mawala ka. Malulungkot ako. Masasaktan ako. Madamdaming pag-amin ni Jason. Baliw ka na, Jason. Naluluhang sambit niya. Yeah, I think so too. I'm getting crazy. Crazy over you. Namumula ang mukhang tugon ng binata. 2 araw pang inilagi ni Vic Marie sa ospital. Si Jason naman ay pinuntahan si Senator Gaudiano dahil sa tawag na nagising na ito sa koma. Sinundo siya ni Charlene sa ospital dahil hindi pa rin siya maaaring makapagmaneho. Dumiretso sila sa bahay niya dahil pinagpahinga muna siya ng kanilang boss ng 3 pang araw. Pagdating nilang 2 doon ay tumambad sa kanya ang isang malaking banner na may litrato niya. Sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Welcome home, Vicky. Masayang bati ni Belle. Mission accomplished ka. Nagising na ang senador at napatay mo din ang anay sa loob ng Secret Service. Congrats! Saad naman ni AJ. Kompleto ang mga kaibigan niya dito at lahat sila ay maayos at walang kagalos-galos. Bigla niyang naalala ang mga katagang iniwanan ng direktor. Akala niya ay may nangyari ng masama sa kanyang mga kaibigan. Anong nangyari sa triad? Tanong niya. Nagkibit balikat naman si Chelsea. Wala kaming nakuhang info tungkol sa kanila. Dead end na naman tayo dahil napatay mo ang tangi sana nating lead na si Director Rosales. Anito. Paano ang 5 politiko na nadamay? Pang-uusi sa ulit niya. Ligtas sila. Kilala mo naman si Chelsea, Vicky. Magaling maghanap ng mga information yan. Bago pa may mangyaring hindi maganda, natunugan na namin na may mali. Tugon naman ni Ayaka na kilala bilang Agent N. Pero siguradong makakakuha na tayo ng impormasyon ngayon dahil gising na si Senator Gaudiano. Wika ni Grace. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa mga narinig. Masaya siya na walang nangyaring masama sa mga kaibigan niya. Sila ang isa sa mga kahinaan niya, kaya naman nagpapasalamat talaga siya. Nagsimula na ang kasiyahan na hinanda ng 6 niyang mga kaibigan para sa kanyang pagbabalik. Ilang sandali pa lamang ang lumilipas
nang makarinig sila ng pagtunog ng doorbell. Pinigilan niya si Grace na papunta sana sa pinto. "Bisita ko yan," aniya. Tila nanunuksong ngumiti ang kanyang mga kaibigan na hindi na lamang niya pinansin. Pagbukas niya ng pintuan ay isang matangkad na lalaking may hawak na pumpon ng mga rosas ang bumungad sa kanya. Gwapong-gwapo ito sa suot na fitted black shirt na binagaya ng gray coat, fitted pants at white shoes. "Sorry I'm late, babe," nakangiting sabi ni Jason. Isang matamis at tunay na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi nang tuluyan ng makalapit ang binata at ibigay sa kanya ang bulaklak. "Thank you," tugon niya. Masuyong yumakap sa kanya si Jason. "Welcome home," bulong nito. Alam ni Vic Marie na hindi pa siya maaaring maging kampante ngayon dahil hindi pa tapos ang problema nila. Wala pa din silang nahahanap na impormasyon tungkol sa triad. Ngunit sa ngayon, hahayaan muna niya ang sarili na kalimutan ng pagiging agent niya. Kahit ilang sandali lamang. Gusto lang muna niyang sulitin ang bawat segundo na kasama niya ang taong nagmulat sa kanya na masaya palang mabuhay kapag nagpapakatotoo ka sa sarili at walang inaalalang kahit na ano. Na masaya palang mabuhay kung may isang taong mag-aalala at magmamahal sa'yo ng totoo. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng unang tampok na kwento ng Secret Service Series. Asahan niyo pong marami pang kwento ang darating. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. Maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod na kwento.